Hello guys, inaantok pa ako. Nagluto kasi ako ng ulam ko ngayong umaga. Mag-aalas 4 na. At pinrepare ko yung gagawin kong kimchi. Bali mamaya pag uwi ko gagawa ko ng porridge. Anyway, panoorin niyo po yung niluto kong ulam. I'm Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Good morning. Shabbat Shalom. Habang hinihintay ko yung kimchi na tumulo, nag-slice ako ng beef and chicken liver na luto na. Isusutay ko kasi babaunin ko sa trabaho para kung sakaling marami akong gawa, doon ako sa taas kakain, hindi na sa kantin. At kailangan makakain ng kanin sa umaga kasi heavy work agad kami sa umaga. Okay? Ayan. Papainitin ko na itong napulot kong lalagyan. Tingnan natin ang oil. Estimated lang yan. Ganun, pag marunong ka magluto na, hindi mo na kailangan ng mga measuring spoon. Pero, syempre, para maging accurate, may takalan. Pero, kapag uminit na yan, lalagyan ko na yung bawang, luya muna para pag sinutay kasi yung luya, lumalabas yung katas, sumasama dun sa oil para masarap. And then yung bawang is medyo brown. Pasensya na po, wala pa akong supply. Ayan. Ayan. Ilagay ko na si luya. Pag medyo nagbo-brown na yung luya, pwede mo nang i-next si bawang. Ayan, malapit na, mainit kasi. Okay? Next na natin. Ayan, ilagay ko na si bawang. Papansin nyo, medyo brown na yung luya. Sunod dyan yung bawang naman. Malakas yung apoy ko eh. Umapoy yung kaldero. Papansin nyo, diba? Minsan pumapasok yung apoy dito, lumalagablag. Kasi sobrang lakas ng apoy, nag-i-evaporate yung oil, at yung apoy dito sa gilid, nagko-connect, kaya umaapoy. Kaya ngayon ibang chef, kapag kawali ang gamit, nilalagay, kung gusto nila magpaskitang dila sa kanilang guest, nilalagyan nila ng wine, tatagilid yung kawali, lalapit yung apoy, kaya umaapoy yung ibabaw. Brown na siya, and then ilalagay ko na yung tomato para makatas yung tomato bago ko ilagay yung beef. Kasi luto na rin naman yung beef eh. Yan lang. Ilagay ko na si tomato. Papansin nyo, iba yung kulay ng oil, ng katas ng kamatis, lumalabas. Ngayon, pag napalabas na natin yung katas ng kamatis, ang ilang minuto, ilagay na natin si beef, and then last, yung cook na atay. Okay? So, yun lang. Ayan, nilagay ko na yung beef, at minix ko. Hintayin lang natin yun na, medyo uminit, at tumalo yung katas ng kamatis, at takpan natin. Okay. Ayan, nilagay ko na yung atay ng manok. Bali, luto na rin yung dalawang yan, yung baka at saka atay ng manok, para mabilis.
tatakpan ko siya at habang hinihintay ng minuto, luto na yan. Pwede sa'yo kung lalagyan mo pa yun na seasoning kasi may lasa na yung chicken at saka beef. Magsasaing ako ng kanin habang hinihintay siya. Diba? Ayan guys, nakapag ano na ako ng kanin. Hintayin ko lang yung maluto at balikan po natin yung niluluto ko dun kung ano na, baka nasunog na. Tadan! Ayan, sarap. Parang nagki-crystal yung nagsashine yung sauce niya dahil sa tomato sauce. Kumatas pati yung beef at saka yung atay. Masarap to. Ulam ko na yan ng 3 araw. Okay. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking niluto.